Alright, Mapsat. Ito pala ang mas totoong dahilan kung bakit ang pagkikita nina Lenny PBBM, paliwanag nila. Sige nga, tingnan natin. Ito daw yung itong dahilan. Domex dapat. Unstoppable Tingnan linis natin. with bleach at detergent duo. Domex. Again, Mapsat, shoutout sa ating naiwan 374. Sa mga di pa nagla-like at subscribe, gawin nyo ng 200 plus yung ating likes, Mapsat. Maraming salamat po. Dull skin? Use Dove's Serum Bar with 50. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Wait lang. May totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Salamat po sa mga nag-like. 200 na po. Well, siyempre, kanilang paliwanag, pumunta lang naman doon si BBM para sa isang proyekto ng DPWH o several projects ng DPWH. No? So, nag-inaugurate siya or nag-ribbon cutting siya. No? At siyempre, dahil si Lenny ang mayor, nandun siya. At wala naman silang sinabi na kahit anong pinag-usapan na politika. Sabi nila, proyekto lang. No? Mga proyekto lang, walang politika. Pero siyempre, sa ating mundo, optics is everything. Perception is everything. Agoy. At nangyari itong ganitong klaseng pagdalaw ni PBBM after mag-announce ng candidacy si Sara. So kumbaga, kung ang mensahe ni Sara ay sa kanyang base ay let's go to war this early, at sa ibang mga politiko na mag-negotiate kayo sa amin dahil kami ay officially kandidato na at kami pa rin ang number 1 sa presidential preference. Wag na kayong pumirma sa impeachment ko na pwedeng masalang anytime soon, at mag-negotiate na kayo sa amin. Mag-jump ship na kayo diyan kay BBM. Ganun ang mensahe niya. Ang hindi naman loss on anyone na itong pagdayaw ni BBM is to show Sara na teka, hindi ka invincible. Hindi ka invincible, hindi ka ganun kasigurado. Dahil may possibility na lahat ng mga anti-Duterte, kahit hindi officially magsama, ay mag-field ng isa lamang kandidato. Ganun yung mensahe. No, walang usapin dito tungkol sa koalisyon, walang usapin dito sa isang common slate. Ang usapin lang dito, teka, wag ka ganun ka, Kwan. Kasigurado na ikaw ay unbeatable na. Yun lang. So ganun din yung Kwan, ganun din yung optics niya, ganun din yung message niya. Kahit sabihin na nila na wala namang pinag-usapan na politika. It's basically optics. Sa kanal, ang comment nga yung pag-declare ni Sara nung isang araw o kailan ba? Kahapon lang o nung isang araw. Kadideklara niya pa lang, supposed to be dapat yung usap-usapan tungkol pa sa kanya. Pero tinalo nung meet up ni Lenny at saka ni PBBM yung mga usapan, mas excited yung mga tao sa ganun So ibig sabihin yan, Yung dream hindi team. talaga ganun ka-excited yung mga tao kasi parang yung pagdeklara ni Sara, expected na yun Matagal na ka-torny. Pero yung pagkikita ni Mayor Lenny at saka ni PBBM at yung posibleng alyansa, kung anong level man ng alliance yan, yung medyo mas bago. Kaya mas doon sila na-excite. Anong tingin mo, Nal? Tama ba? Dream team. Tama. At saka nakatulong yung sabi ni PBBM na nagsuot siya ng medyas na pink. Agoy. No? In deference to Lenny. So, kumaga, everything is perception. Everything is perception. Ako, I'm sure na wala silang pinag-usapan tungkol sa 2028. I'm sure na wala silang pinag-usapan na koalisyon or whatever. Pero the optics remain. No, yung optics ay pumunta si BBM sa teritoryo ni Lenny at nagsuot ng medyas na pink. Action ni Lenny nung pinakita niya yung medyas.
kumbaga nabigla si Lenny na natawa. Kumbaga dito ang pinapakita nito sa publiko, tama yung sabi mo, Nald, optics. Yung na pwedeng mag-work ang kampo ni PBBM at ni Lenny kahit hindi pa yan formal alliance or coalition, pero pwedeng magtulungan na matalo si Sara bilang common enemy Yun sa yung message. 20. Oo. Yes. Yun yung message kay Sara, yun yung message doon sa mga politiko na nag-aalinlangan o nag-iisip na tumalon sa vapor ng gobyerno. Agree. Yun yung pag-foil nila eh. Yun yung foil nila against Sara. Kumbaga, dati, Nald, parang maraming mga politiko, kongresista, o Mabaliktad. senador man, o mayors, governors, na parang alangan sila na suportahan ang impeachment, lalo ng mga kongresista, dahil malakas si Sara, walang panlaban, walang tatalo. Ay dito biglang naipakita, malakas kapag nagsama yung Dalawa. yung administrasyon at yung oposisyon. Tatalunin si Sara. Nakita nila yon. So, makita mo kahit yung pinapanood ko yung forum ni Congressman Benny Abante, nandun si Joey Salceda. Alam mo naman si Joel Salceda. Nung panahon, sarang-sara yan. Sara pa nga yan for president. Ang gusto niya mag-president si Sara. Pero ngayon sabi niya, alam mong comment niya? Sabi ni Salceda, misguided. Misguided yung pagdeklara ni Sara, ang aga. Kumbaga so Parang- dito makikita mo, Upset, parang si Jojo Binay lang, no? Excited. Di ba? Malakas ako. Ano kayo? Di ba? Pag naging presidente ako, Tragis, naka po, Diyos ko po, Lord Rudy. kahit si Congressman Benny Abante, ang sabi niya, malakas ang tiwala niya, makukuha din yung 1/3 sa House. So, malaki, Yes. ano ba to? Nakakatulong ba tong mga optics na sinasabi mo na pinapakita ng, yun nga, sino bang nagsabi nun? Winnable si Sara, pero hindi naman unbeatable. Si Congressman Benny Abante, di ba? Oh. Sinabi ko rin yan sa mga previous interviews. Dahil si Vice President Binay What out? ay mataas din eh. Baka nga mas Correct. mataas pa siya kay Sara nung second half ng kanyang term as Vice President. Katulad ni Sara. No? Pero later on, dahil sa Arthur, 2 taon na investigasyon, Team. ay gumuho rin siya papunta ng Ew. home stretch. Kaya bagamat mataas si Sara, hindi yan assurance na yan ay magpapatuloy in the next 2.5 years. At siyempre, inuulit ko, yung announcement niya ay para buksan yung possibility na yung mga kaalyado ng gobyerno sa Kongreso ay mag-jump ship papunta sa kanya Lord. at huwag pumirma sa impeachment. Pero ito namang optics ni BBM, no? Na I'm almost sure wala namang connivance ni Lenny, ay to show to Sara, teka, huwag ka ganun kasigurado. No? Marami rin yung anti-Sara. Marami rin yung pwedeng officially or unofficially ay magtulong-tulong laban sa'yo. Ganun naman yung mensahe. Kaya mensahe din yan dun sa mga nag-aalinlangan ng mga politiko. Yun. Yung mga posibleng lumipat ng kampo. Agoy. Teka, huwag mo na kayo lumipat. No? Hindi unbeatable si Sara. Oo, at saka actually kahit ang mga comments ng mga personalities na identified sa administration nag-iba eh. Halimbawa, ang mga comments ni Yussi Claire Castro, di ba? Si Professor Antonio Contreras, kababayan ko yan, taga rito yan sa Naga City. Oh, Si Professor Contreras, BBM yan noong 2022 elections. Kahit taga Naga yan, hindi nag-Lenny. Pero ngayon, Lenny siya. Si Professor Contreras, sabi niya, si Lenny pa rin yung pinakamalakas na pwedeng lumaban kay Sinabi nga niya, Sara. Lenny, sinabi. At si Yussi Claire Castro naman, ang sabi niya, si Yussi Claire Castro, sabi niya, sa nangyayaring ito, tama si Professor Antonio Contreras. Pag naglaban ang Lenny at saka Sara, parang naglaban yan, aksyon versus bakasyon.
kumbaga Aray ko. si Erwin Tulfo din na-identified din Isa yan pa sa nga, isa pa nga. Action versus bakasyon. Ako po, Lenny versus Diyos ko Lord. Isa ba? kumbaga si Erwin Tulfo din Wait lang, isa pa. parang naglaban yan, action versus bakasyon. kumbaga Aray ko po. si Erwin Tulfo din na-identified din yan sa administration, di ba? Ang ini-endorse niya, sabi niya, hindi ako tatakbong vice president. Ayaw ko. Kila ano na lang yan, sila BP Lenny, sila Lenny na lang yan, at saka sila Bam at Risa. Mas sila na sa liberal ang manguna. Parang lahat, kahit makikita mo, yung common na statement kahit sa kampo ng ni PBBM, parang tanggap nila na wala silang malakas na panlaban at okay sila na Lenny and Risa or Bam, willing silang makipag-work yan. Ang usapin na lang, kung paano, anong arrangement. Bunyog, halikan na. Actually, marami pa doon. No? Marami pa sinabi doon si Attorney Claire kung di ako nagkakamali, Mabsat. Marami yun. Naka-live si Attorney Claire ngayon, pero si Vodcaster muna punta natin. Meron siyang magandang topic. Countdown muna tayo. Again guys, sa mga bagong pasok, shoutout sa ating 397, almost 400 na naiwan. Like and subscribe po tayo. Salamat po.